So sa pamamagitan niyan, na-prove mo na yung intensyon ng empleyado na hindi na niya gustong bumalik sa trabaho kasi nakailang return to work notices ka na pero ayaw pa rin niyang mag-report sa trabaho. Okay. Now, iba naman yung sitwasyon kapag sa security agency. Kung ikaw ang employer at magsisend ka ng report to work notice sa iyong security guard na nag-awol and gusto mo na siyang tanggalin by reason of abandonment of work, kailangan mo muna siyang sendan ng notice to report. Okay. Pero dapat yung return to work notice na isesend mo sa iyong security guard na nag-awol ay dapat nakalagay doon yung kanyang next assignment, yung detalye ng kanyang next deployment, yung schedule, yung address, yung sahod. Basta nakalagay doon, nakaspecify yung client kung saan siya susunod na madedeploy. Hindi siya pwedeng general na return to work. Okay? Para masabi natin na valid yung return to work notice. Okay? Pero sa security guard lang yon. The rest, applicable na yung return to work notice. Okay? Etong notice na to ay gagawin mo lamang sa empleyado kung papatawan mo siya ng termination or dismissal from service. Okay, so kailangan mo siyang sendan muna ng return to work notices bago mo siya sendan ng notice of termination. Okay? So, return to work notices muna bago notice of termination. Ito ay kung papatawan mo siya ng dismissal from service. Pero hindi mo naman ito kailangan gawin kung hindi mo naman siya tatanggalin sa trabaho. Okay? Kaya mo lang naman siya sesendan ng return to work para ma-prove mo na meron siyang intention na hindi na bumalik sa trabaho at yung kanyang unjustified refusal to report to work ang magiging proof mo ngayon ng kanyang abandonment. Okay? That will lead to termination of service ng employee.